Biglang lumitaw si Bato, biglang nagpakita, hindi man sa publiko kundi kay Atty. Torion. Ayan o, kamiting si Atty. Torion, mga kababayan. Problemado si Bato. Hinahanting ka pa rin, Senator, ingat palagi. Ha? Caption niya. Matatandang hindi pa dumadalo ulit si De La Rosa sa Senado mula nang lumutang ang ulat na may inilabas na umanong warrant of arrest ang International Criminal Court. Ramon Tulfo, yan ang sabi ni Montolfo. Humingi siya ng legal process upang di siya maaresto ng International Criminal Court for crimes against humanity. Kaya nga siya ililitis ng ICC upang mabigyan siya ng legal process. Broadcaster and columnist Ramon Tulfo criticized Senator Ronald Bato de la Rosa over his camp's repeated calls for due. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Biglang lumitaw si Bato, biglang nagpakita, hindi man sa publiko kundi kay Atty. Torion. Ayan o, kamiting si Atty. Torion, mga kababayan. Problemado si Bato, hindi makalabas. So nakipagkita na lang kay Atty. Torion, kanyang abogado, sa isang undisclosed na lugar. Yan kasi, sabi po ninyo, make my day, Mr. Trillanes. Kahit sumama ka pa sa pagposa sa akin, yan kasi, bawas-bawasan kasi yung kayabangan. Tapos magtatago man lang pala. Wala pa nga warrant of arrest, nagtatago na. Saan nga nagkakita? Wala pa man warrant of arrest. Nagkwento man lang si Boyeng Rimulya, nasilip daw niya yung digital copy ng warrant of arrest mula sa ICC. Biglang naging engkanto, mga kababayan nag-disappear bigla, naging ghost senator si Bato de la Rosa. Ngayon, nagipagkita kay Atty. Torion. Sabi dito sa report ng News 5, Senator Bato, Atty. Torion nagkita. Ibinahagi ni Atty. Israel Lito Torion na nagkita sila ng kanyang kliyenteng si Senator Bato de la Rosa. Senator, laban lang tayo para sa bayan natin ito. Hinahanting ka pa rin. Senator, ingat palagi. Ha? Caption niya. Matatandang hindi pa dumadalo ulit si De La Rosa sa Senado mula nang lumutang ang ulat na may inilabas na umanong warrant of arrest ang International Criminal Court, ICC, laban sa kanya. Itong statement mga kababayan ni Atty. Torion na hinahunting. Paano siya nga huntingin? Fake news ito, misinformation and fake news. Walang ginagawang pag-hunting sa kanya yung ating mga authorities. Kasi di pa man hawak ng mga authorities natin dito sa Pilipinas yung warrant of arrest. Digital copy, nasilip daw. Wala pang ang confirmation Pati yung ICC, nag-deny na may nilabas na sila. Kaya walang base, mga kababayan, yung statement. Minomonitor siguro, pero hindi pa hinahunting. Iba naman po yung minomonitor, yung galaw ni Bato de la Rosa sa hinahunting. Hindi mo pwedeng huntingin kung walang hawak na warrant of arrest, physical copy ng warrant of arrest, yung ating mga kapulisan at yung NBI. Tama po? Ano ang isi-serve na warrant kung hindi man nila hawak pa? So mali itong statement ni Atty. Torion na hinahunting na, minomonitor lang. Kasi in case, normal naman yan sa gobyerno. Kasi sigurado na ilalabas yung ICC warrant. So kung alam yung galawan ni Bato, hindi na mahihirapan yung ating mga kapulisan sa pag-serve para pusasan at i-deliver si Bato pa ICC. Kasi yun naman talaga yung dapat na mangyari para mabigyan siya ng due process. O ngayon, may mga reports. Ito ibigay ko sa inyo. Report ng Politico Scoop. Hiding in plain sight, Bato de la Rosa reportedly cruising around in big bike. Naka-big bike daw. Umiikot-ikot lang si Bato de la Rosa sa Metro Manila. Ang sabi dito sa report po, Senator Ronald de la Rosa has reportedly been moving around Metro Manila on a high-powered motorcycle despite reports that the International Criminal Court, ICC, has issued an arrest warrant against him. Politico learned.
Despite reports that the International Criminal Court has issued an arrest warrant against him, the former PNP chief has reportedly been moving around Metro Manila on a high-powered motorcycle. According to a source, De La Rosa has taken riding on Honda CRF 450, a move seen as both practical and discreet. The motorcycle is often flanked by two similar bikes, believed to be ridden by his close-in security detail. Ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo sa mga balitang yan? Mga possibilities yan, mga kababayan. Baka may naka-spot na silip si Bato de la Rosa na mukhaan, na umiikot-ikot lang. Siyempre, may mga connection pa rin siya sa mga members ng PNP, dating PNP chief, at saka incumbent senator. May influence siya. But anyway, hindi pa man siya aristuhin, mga kababayan ng ating mga kapulisan, hanggat hindi pa hawak yung ICC warrant of arrest. Pero pag nahawak na yung physical copy po, siguradong i-deliver siya. Pupusasan siya, akalad ka rin, tulad ni Digong, ikakarga sa puting eroplano. Ingan niya talaga, Mr. Maravilla. Iyon naman talaga ang dapat na gawin sa kanya. Kasi pasalamat si Bato de la Rosa at yung mga Duterte, binibigyan sila ng due process. Ito pa yung balita, mga kababayan. Bato is spotted in Davao. De La Rosa told by lawyer to keep fighting amid manhunt. Sabi dito sa balita, Senator Bato de la Rosa has briefly emerged from hiding to meet his lawyer. The senator has been keeping a low profile, was spotted chatting with his lawyer, Israelito Torion, apparently in a shopping mall in Davao. So shopping mall siguro ito, mga kababayan, na background. Snapshots from their meeting just outside a salon have been shared by Torion on his Facebook page on Tuesday, December 16. He, however, did not state when and where his encounter with De La Rosa took place. Malamang saywar man lang. Baka yung picture po, matagal nang kuha. Kaduda lang, mga kababayan, para sabihin hindi man na niya nagtatago. Hindi nagtatago pero hindi nagpapakita sa Senado. At malamang sa malamang, hihintay lang ni Trillanes yung tamang panahon. Magpa-file siya ng ethics complaint para sibakin na sa Senado. Pag hindi pa nag-attend ng sesyon si Bato de la Rosa, kasi lugi yung ating mga mamamayang Filipino, sumusweldo siya, hindi man nagtatrabaho. Hindi tulad ni Trillanes noon. Sabi ni Trillanes sa interview, ako nakakulong noon, pero nagpa-file ako ng mga bills. Active ako kahit sa kulungan. Si Dilima ganun din. Kaya lang ultimately, hindi na rin actively nakapag-participate, mga kababayan, si Dilima kasi nakakulong. At in-expel siya as chairman ng Committee on Human Rights. Hindi na din siya makapag-function effectively. Pero si Bato po, wala pa man, hindi pa man nakukulong. Kasi hindi pa man pwedeng ikulong si Bato. Hindi pa man po naaresto. Wala pa man warrant of arrest na siniserve laban sa kanya. Kwento pa man lang, nagtago na. O, di ba, mga kababayan? Pasalamat na lang itong si Bato de la Rosa. Ang kampo ng mga Duterte, tulad ni Digong, binibigyan sila ng due process. Kaya yung mga akusasyon nila, walang due process. Anong walang due process? Kayo hindi nagbigay ng due process doon sa mga victims ng AGK. Yan ang malinaw. Tama itong sinabi ni broadcaster columnist Ramon Tulfo. Yan ang sabi ni Montolfo. Humingi siya ng legal process upang di siya maaresto ng International Criminal Court for crimes against humanity. Kaya nga siya ililitis ng ICC upang mabigyan siya ng legal process. Broadcaster and columnist Ramon Tulfo criticized Senator Ronald Bato de la Rosa over his camp's repeated calls for due legal process in opposition to a possible arrest by the ICC, linking the issue to De La Rosa's past actions as former PNP chief. Tulfo questioned De La Rosa's appeal for legal protection, arguing that human rights were allegedly disregarded during the implementation of the government's anti-drug campaign when De La Rosa headed the PNP force. Sabi ni Montolfo, noong siya ang PNP chief, di niya ginalang ang human rights ng mga drug addicts at pushers. Pinatay niya at ang kanyang mga tauhan ang mga maliliit na drug suspects nang walang kalaban-laban. Ngayon humingi siya ng legal process upang di siya maaresto ng ICC for crimes against humanity. Kaya nga siya ililitis ng ICC upang mabigyan siya ng legal process. Tama!
Kaya itong mga Duterte at mga kasama niya tulad ni Bato de la Rosa, ang hirap ipagtanggol. Mali-mali kasi mga kababayan yung mga pinagsasabi. Di ba po? Ang hirap ipagtanggol. Wala silang karapatan na magsalita ng ganyan, na dinisregard yung kanilang human rights. Anong dinidisregard yung human rights nila? At hindi sila binibigyan ng due process. Malinaw na pag-file sa kanya ng kaso at pag-serve ngayon ng hindi pa nga pala nasi-serve, yung warrant of arrest, ito ay pagbibigay sa kanya ng due process, the right to be heard, na mabigyan siya ng pagkakataon to defend himself in court, in the court of law. Yung sinasabi nila, dapat daw litisin dito sa Pilipinas. Paano lilitisin kayo dito sa Pilipinas? Hindi man dito final yung kaso. Hindi dito final yung kaso kasi walang tiwala yung mga victims, family ng mga biktima. Masisi ninyo kung walang tiwala dito. Kaya final doon sa ICC. Kayo ang dahilan kung bakit nawala ng tiwala sa hustisya sa Pilipinas yung mga families ng biktima. Kaya ang dapat sisihin, lahat kayo ang dapat sisihin dito. Kaya nililitis kayo sa ICC. Huwag kami, Bato de la Rosa. Pagkatapos, hahamonin mo si Trillanes na make my day, Mr. Trillanes. Yan pala, wala pa ngang warrant of arrest, nagtago ka na. Tapos sasabihin ng abogado mo, hindi man nagtatago. May hindi nagtatagong hindi nagpapakita. Anong ibig sabihin ng hindi nagpapakita? Hindi man nagtatago? Kasi kung hindi nagtatago, di nakikita sana sa sesyon. Hindi na nagpakita, hindi na nag-report sa Senado. Lugi yung ating mga mamamayang Filipino. Iba po, mga kababayan. Ayan lang po ang ating short video ngayon. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.